Kamakailan lang, naganap ang isang napakabihirang pangyayaring makalangit ng dekada. Ang mga orbitang aparato na ExoMars, Trace Gas Orbiter at Mars Express ay nagtatala ng pagdaan ng interstellar na kometa na tatlong I-Atlas, isang misteryosong bisita na naglalakbay mula sa kailaliman ng galaksya. Ang kakaiba dito, ito ang unang interstellar na bagay na napansin ng ganito kalapit sa Mars. Ang pinakamaliit na distansya sa pagitan nito at ng mga orbitang aparato ay tinatayang nasa 30 milyong kilometro. Malaki ang distansya kung ikukumpara sa pamantayan sa mundo, pero halos katabi na kung titingnan sa pananaw ng kalawakan. Ang kamera na kasis sa loob ng ExoMars, kadalasang ginagamit ito para kunan ng larawan ang ibabaw ng planeta at mga bihirang atmospheric na pangyayari. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, inilipat ito sa ibang ayos, kumbaga isang espesyal na mode. Ang layunin, ito ay halos hindi napapansin. Pero tatlo ay itini. Lumabas na 10,000 beses na mas madilim ito kaysa sa inaasahan mula sa mga karaniwang at pamilyar na bagay na karaniwang ginagamit ng aparatong ito. Sa madaling salita, para maitala ito, ang mga siyentipiko at inhinyero pinalawig ang eksposisyon. Sana maintindihan ng mga litratista ang ibig kong sabihin. Kasabay nito, ang oras ay tinatayang nasa 5 segundo. Kalaunan, nagawa nilang gumawa ng kola at makabuo ng serye ng mga kamanghamanghang larawan na dati ay tila imposibleng makuha. Pagkatapos, nagawa nilang pagsamahin ang mga ito sa isang larawan. Ang resulta ay isang maliit na puting tuldok sa likuran na makikita sa gitna ng kadiliman ng kalawakan. Ngunit ang tuldok na iyon mismo ang tinatawag na bintana sa kailaliman ng napakalawak na universo. Pagkatapos nang sinimulan na ang pagproseso ng datos, biglang napansin ang mahinang liwanag sa paligid ng pinakagitna. Ito ang tinatawag na gas at alikabok na halo. Maaari itong mabuo kapag nagsisimula ng sumingaw ang mga karaniwang pabago-bagong sangkap at kalaunan ay dahil din sa natural na sikat ng araw. Umabot ito sa nakakagulat na laki, libo-libo at libo-libong kilometro. Ang kakaiba rito, hindi kailanman lumitaw ang malinaw na buntot. Malamang masyadong malayo ang kometa sa araw o baka naman iba ang istruktura nito, mas siksik kaysa inaakala noon at may mga elementong sumisingaw mula sa labas. Ilang espesyalista sa agham nagsimulang maglabas ng mga teorya at ipinapalagay na maaaring naglalaman ng metal o composite na materyales ang ibabaw nito dahil masyadong pantay ang pagbalik ng liwanag. Parang sa harap natin sa mga larawan at video. Makikita hindi kaguluhan ng alikabok, kundi malinaw na inhenyerong geometriya. Sa totoo lang, dito rin nagsimulang lumitaw ang mga bersyon na parabang ito ay isang posibleng bagay na may kakaibang pag-uugali. Isang bagay na gawa ng tao. Isang tanawin na kapanapanabik. Mga mata ng Marsyano. Mula kay Perseverance hanggang kay Curiosity. Habang patuloy tayong pinasaya ni ExoMars mula sa orbit, hindi rin nagpahinga ang rover. Itinutok ni Perseverance ang malinaw niyang mga kamera sa langit. At sa isang sandali, sa isa sa mga larawan, lumitaw ang kometa. Parang isang pahabang silindro, kamukha ito ng isang pilak na palaso na tumatagos sa madilim na kawalan ng hangin. Dito nagsimula ang lahat. Parang sumabog ang internet sa dami ng pagtatalo. Barko ba ito? Sonda? Artepakto? Ano nga ba talaga ito? Kalaunan, napag-alaman sa pagsusuri na ang pahabang hugis ay epekto lang ng paggalaw sa mahabang exposure, gaya ng nabanggit na dati sa ibang mga video. Nagre-record ang kamera ng Mars rover noon ng liwanag na may resolusyong 12.5 kilometro bawat pixel. Kaya naman,
kapag ang distansya sa ganoong bagay ay nasa 10-10 milyong kilometro. Ibig sabihin, kahit ang pinakamaliit na galaw o pag-usog, nagsisimula ng gawing isang napakahabang guhit ang ganoong kumikislap na tuldok. Mula rito, at ilusyon na nilikha ng pisika. Sumunod, sinubukan ni Curiosity na ulitin ang parehong obserbasyon, ngunit malamang na noong panahong iyon ay masyadong madilim na ang kometa para sa kanyang kamera. Sa mga sumunod na pagkakataon, hindi na kayang mahuli ng mga kamerang inangkop sa pagkuha ng larawan ng ibabaw ang napakaliit na liwanag. Pero ang Chinese na orbitang aparato na JUSUM, kahit wala siyang espesyal na teleskopyo, ay sinubukan ding gawin ito at nagpadala ng mahahalagang datos tungkol sa atmosfera at liwanag. Sila ang tutulong mag-calibrate ng mga susunod na obserbasyon. Ang ExoMars at Mars Express ay nasa hangganan ng kanilang kakayahan. Ang pangalawang misyon ng Mars Express, ito ay may kaunting mas maikling exposure, literal na kalahating segundo lang ang ikli. At nakakuha rin ito ng malinaw na signal. Nagsimulang mangolekta ng serye ng mga larawan ang mga siyentipiko upang makuha kahit kaunting mahina na liwanag sa mga larawan gamit ang napakalaking pag-iipon ng datos. Dagdag pa rito, ang mga spectrometer na Omega, Spicom at NOMET na ginawa para sa atmosfera ng Mars ay inangkop upang hanapin ang parehong spectrum ng liwanag na nire-reflect ng tatlong isi atlas. Kung magtagumpay ang mga misyon na matuklasan ang spectral na linya ng carbon dioxide, tubig o carbon, magiging malaking tagumpay ito at patunay ng aktibidad ng core. Sa ngayon, malabo pa rin ang kometa at hindi pa ito kitang-kita gaya ng inaasahan. Ang katotohanang kailangan pang pagmasdan, ang napakahinang liwanag ng isang bagay mula sa ibang planeta, ay nagpapakita ng tunay na tagumpay ng isang inhinyero. Ito ang pagsubok sa hangganan ng teknolohiya at inhinyeriya. Patunay na kaya ng ating kagamitan na lampasan ang orihinal na inaasahan sa paglikha nito. Alikabok ng Interstellar at usap-usapan sa katalinuhan. Maingat na ipinapaalala ng mga siyentipiko na kahit ang pinakakakaibang mga katangian ng ganitong mga bagay ay maaaring may simple at natural na paliwanag ayon sa agham. At nawala ang mga pabagubagong sangkap nito sa paglalakbay nito ng milyon-milyong taon, maaaring natakpan na ang ibabaw nito ng tinatawag na alikabok at microglass crust na nagdulot ng mas mataas na kakayahang magpakitang liwanag na talaga namang kapansin-pansin. Dito nagmumula ang konklusyon. Epekto ito ng presyon ng araw. Maaaring ito ay magiging resulta ng malaking masa at kakayahang maglayag ng bagay. Ang pagiging misteryoso minsan walang pagkakataon. At gayunpaman, ang pantay na kislap, matatag na liwanag at hindi pangkaraniwang tumpak na landas ng paggalaw sa kalawakan, ang mga detalyang ito mismo ang nagtutulak ng isipan sa mga ideya na pumupukaw sa imahinasyon ng sangkatauhan. Sa mga mahilig, muling lumilitaw ang ganitong kaisipan. Paano kung hindi ito kometa? Paano kung ito ay isang artipisyal na probe, nilikha ng kung sino o ng kung ano, na nagmula sa kailaliman ng malayong kalawakan? Isang payak at tahimik na tagamasid na nanatili sa orbit ng sandali lamang upang pagmasdan ang Mars at tayo. Sa ngayon, tahimik pa rin ang agham. Ngunit ang tanong ay nananatiling nakabitin sa hangin, tulad ng tahimik na senyas mula sa nakaraan, parang alingaw-ngaw ng wow. Masyadong malabo pa ngayon ang kometa para matalakay ang radio signal o chemical analysis. Ang international na kooperasyon ay naging huwaran para sa mga interplanetaryong proyekto. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Sa Nobyembre, nakatakda ang mga bagong obserbasyon gamit ang spacecraft na GUIC na kasalukuyang malapit sa Jupiter. Sa panahong iyon, lalapit na ito sa araw. Magsisimula ang mas matinding pagsingaw at doon din lilitaw ang tunay na buntot, hindi lang optikal. At kung magiging ayon sa plano ang lahat,
Sa Pebrero magpapadala ang GWISE ng mga bagong larawan na kakaiba at hindi pa nakita noon. Kasabay ng mga iyon, magsisimula rin ang mga bagong tanong. Ang mga bagay na tulad ng tatlong eye atlas ang naging dahilan ng paglikha ng misyon na European Comet Interceptor na nakatakdang ilunsad sa 2029. Ang sasakyang ito ay maghihintay sa Lagrange Point L2 at kapag may dumating na bagong bisitang mula sa ibang bituin, mabilis itong makakapunta roon upang makaharap ito ng harapan. Sa pagitan ng lamig ng agham at hininga ng mga himala, tuwing ang bawat interstellar na kometa ay lumalapit para itong liham mula sa malayong panahon, gaya ng alikabok na nakaligtas sa pagsilang ng malalayong, magaganda at mahiwagang mga bituin. Kaagad sa kanyang estruktura ay may mga formula ng ibang mga mundo. Sa kanyang liwanag ay may malakas na bakas ng mga sinaunang labis na proseso na hindi pa nakita noon.